Hello viewers. Ito yung top 10 na part 2 sa favorite kong aglaonema. Number 1 ay ito si Andini na Malaysian aglaonema. Ang ganda ng dahon niya. Ay wait lang, nandito. Oh, yan. Dito ko siya sa harapan kasi ayoko siya dun banda para mahanginan siya lagi. Pagka nag-electric fan ako dito. Tingnan nyo naman yung dahon niyan. Oh, kaganda no. Yung red niya nasa gitna lang. Tapos may pagka yellow tas flashes na green. Ganda. Oh. Lalo na pag naaarawan siya, ang ganda. Kahit sa personal, ang ganda niya. Tapos ang lalaki ng dahon niya. Parang nagsisi of aglaonemas ako dito banda sa may gilid ko. Kasi dyan ko nilalagay yung mga aglaon ko. Super lalaki yung mga mother plant ko. Diba? Ang cute ng dahon niya. Oh. Mas parang malaki pa sa mukha ko pagka ano. Oh, ganda. Diba? Si Andini. Pakilala ko sa inyo. Si Andini. Number 2, itong si 24 karat. Ang ganda rin ng mga dahon niya. Yung iba-iba yung kulay ng dahon niya. Kaya siya tinawag na carats. Kasi parang nagkikislap-kislap yung iba niyang kulay na dahon. Yung parang yung nag-i-splashes na parang gold siya. Ganun. Merong 10k karat. Ay, 10 karat. Merong 18 karat. Meron ba? Basta ang daming karat na aglaonema at hindi sila gaanong mahirap alagaan. Nung una, nag-struggle ako sa mga 9k karat. Pero, nung nakuha ko yung ginaya ko yung sa 10k karat na diskarte sa potting mix ko, naging okay siya. Pati yung mga 24 karat kong mga aglaonema na nabili, naging okay sila. Ang ganda nitong 24 karat na to. Iba rin yung itsura niya sa sa 10 karat. Iba rin sa sa 9k karat. 9k karat. Ang hirap niya sabihin no, 9 karat yun. Tapos, yung kulay niya may pagka, may pagka tricolor or 5 atang color yan. Ang ganda ng mga leaves niya. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Pagkakagawa ni Lord sa kanya. Meron kasi ako nitong maliit. Tapos, nag-lash siya. Tapos, pinaghiwalay ko yung dalawa. Lash na sana siya kasi pinaghiwalay ko. Tapos, meron din akong malaki na super lash siya. Pero, nag-iisa lang yung stem niya. Ang cute din yan. Cute size tong isa. Tapos, yung isa naman ay big naman. Ay, ang ganda ng mga dahon niya. Diba? Nakakatanggal stress sa tuwing makikita ko sa umaga, ganun. Yung pagising mo sa umaga, sakit na katawan mo. Pero, pag nakita mo yung mga aglaw mo, nawawala yung sakit na katawan mo. Parang ganun. Number 3 ay itong si Sky Velvet. Iba rin ang dahon niya. Oh my gosh, ang gaganda rin ng mga hatid na kulay niya. Ay, kaganda ng mga dahon niya. Ang lalapad ng dahon nito, hindi ko talaga, talaga to, yung parang, hindi ko talaga akalain na makakabili ako nito. Super ganda niya. Ang mga babies na yan, oh, 'di ba? Kagaganda niyan. Super lush na siya. Hindi ko pa napaghihiwalay yung mga babies niya. Siguro sa mga sunod na araw kasi halos kakaripat ko lang din naman sa kanya kasi lagi na siyang nauuhaw, nagtutuyo na yung mga dahon niya sa baba. Kaya niripat ko na siya. Tsaka ko na siya, pinapatubo ko pa kasi yung mga ugat niyang dun sa maliliit na babies para pag pinutol ko, marami-rami ang mga ugat niya para hindi na ako magpatubo ng matagal or yung alam ko na talagang mag-stand alone na itong mga babies na to. Pagka kasi mga 2-3 dahon ay ugat lang yung pinagputulan mo sa kanya, pinutol mo na yung babies tapos kakaunti lang yung ugat, 2 o 3 ugat lang. Parang nahihirapan silang magkaroon ng mga bagong ugat. Parang natatagalan, mag 2 months bago silang maging okay or magkaroon ng mga bagong ugat kahit na maganda yung potting media. Kaya ang ginagawa ko, up to 5 hanggang pataas, 5 pataas na ugat bago ko sila pinuputol, bago ko pinaparami yung mga aglaw ko, bago ko sineseparate sa mother plant. Ang ganda rin itong Velvet Sky or Sky Velvet. Ang ganda ng pinakagit ng dahon niya. Tapos yung mga gilid-gilid na dahon. Tingnan mo kulay naman. Pak na pak yan. Oh, ka-cute ng mga dahon niya. Super big pa. Ito, mabilis lang din to ipa-acclimate sa inyo. Kung bibili kayo nito, galing Malaysia or Taiwan or Thailand, kung bibili kayo nito, mas mabilis siyang ma-acclimate kumpara sa ibang aglaonema na mabibili mo, yung mga maninipis ang dahon tsaka maninipis ang petiole. Ito kasi nagbibig din siya or nagja-giant din siya. Kaya maano ko sa mga inaalagaan kong nagja-giant kasi mas mabilis silang alagaan, mas mabilis silang magka-babies, tapos mas firm sila pagka nasa paso na, pagka nag-acclimate na sa'yo, mabilis silang nagkakaroon ng mga bagong ugat. Kasi mabilis din silang mag-acclimate sa pwesto. Kahit na kararating lang sa'yo or 1 week lang, nakakapag-acclimate na siya sa pwesto. Basta lang may hangin or nagpapastro yung hangin doon sa paglalagay nyo sa kanila. Para hindi sila maglusaw yung mga ugat nila, yung mga dahon nila. Once yung mga dahon ng aglaonema mo na may naglulusaw, meaning may ugat ding nalulusaw doon sa ilalim. Kaya check nyo kung sakaling may ganun, uproot nyo kaagad, linisin nyo kaagad yung mga naglulusaw na ugat, tapos palitan nyo ng potting mix. Baka hindi siya pwede doon or hindi niya gusto yung pinaglagyan mo sa kanya. Kaya naglulusaw yung mga ugat niya. Check lang or lagi nyong pagbagong repat yung plants nyo, wag nyo munang lulubayan. Wag nyo munang hahayaan siya dyan,
nakamalayo sa'yo or di mo masyadong nakikita, mas maganda yung nakikita mo yung plants mong bagong ripat up to 2 weeks or 1 month para makita nyo kung okay ba siya dun sa potting media na pinalit mo. Number 4 na favorite kong aglaonema ay si Pink Moonlight. Hindi ko alam kung bakit Pink Moonlight to. Siguro yung petiole niya. Yun siguro yung pinaka-pink doon. Pero kasi yung dahon niya, naghahalong pink, na nag-mutate, na may pagka-yellow, na may pagka-red, na may pagka-orange. Parang ganun yung kulay niya. Pero ang ganda-ganda niya. Nagagandahan din ako sa mga aglaonema na pabilog yung mga dahon, round form, parang ganun. Ang ganda ng mga ano niya. Kasi, syempre, parang konti lang yung aglaonema or konti lang yung halaman na pabilog yung mga dahon. Hindi masyadong karamihan ng mga dahon ay pabilog. Karamihan ay papuso, elongated, mga ganun. Pero iba rin yung kagandahan or beauty ni round form na mga dahon, di ba? Ang ganda nitong ano na to, Pink Moonlight na to kasi kahit na ano siya, kahit na galing siya sa ibang bansa, mabilis lang din siya mapa-acclimate. Tapos hindi siya nagsesilan sa mga potting media na ginagamit ko sa kanya. Tapos yung petiole niya, super cute sa pagka-pink talaga. Tapos yung nag-mutate yung mga bagong dahon niya. Bawat palabas na bagong dahon, nag-iiba yung kulay niya kaysa dun sa mga luma niyang dahon. Ang cute din ng mga veins niya, may pagka-pinkish, namumula-mula, parang ganon. Alam niyo yung, parang yung kuko mo nag-mertiolate kayo pagka bagong linis yung kuko niyo. Parang ganon yung kulay niya. Ang cute, ang bright ng pagka-pink niya. Medyo pricey nga lang to, pero worth it naman yung presyo pagka nakikita mong may bagong palabas na dahon. Tuwing umaga talagang na-stock talaga yung mata ko. Doon agad napupunta paglabas ko ng pintuan ng bahay namin. Doon agad naka-stock sa kanya kasi baka may bagong dahon, baka may ngangat-ngatin, may ngumangat-ngat, mga ganun. Kasi uso ngayon yung mga nangangain ng mga dahon gawa ng paulan-ulan. Hindi mo maintindihan yung panahon pag paulan-ulan. Tapos maraming butterfly dyan, naglilibot-libot, ikot-ikot dyan, nagliparan. Yon, ang daming mga, parang tatayo ang balahibo ko. Daming mga uod. Kaya, ganito mga panahon, mag-spray-spray tayo ng mga 7, detain, para hindi malusaw ang mga aglaonema natin kasi favorite sila ng mga uod. Number 5 na favorite ko, isa sa favorite kong aglaonema ay itong orange or red sumbat. Favorite ko rin yung orange, ang ganda rin ng mga orange, ang ganda rin ng mga red. Super cutie yung red kasi maliit lang yung red ko dito, yung orange ko kasi medyo big. Pero ang ganda ng red, ang ganda rin ng orange, walang mapagpilian. Dati nung bibilhin ko sana to kasi medyo pricey ng pagkabili ko nito. Pinagpipilian ko kung alin yung bibilhin ko, yung red ba or yung orange. Turn out ang nangyari, parehas binili ko. Wala na akong nagawa kasi ang ganda rin nila pala ang ganda rin nila parehas. Hindi ako makapili. Around din yung mga dahon niya. Ang cute din ng pagkaka-mutate nito, yung lalo na yung pagkaka-mutation ng pagka-red. Kasi meron kasing mga Thailand aglaonema na red sumbat na hindi masyadong ma-red, more on green yung pagkaka-mutate niya. Pero itong nakuha ko, super ganda, kaya medyo pricey pa. Tapos yung mga petiole na, nagja-giant din siya, nagkakapalan yung mga petiole niya. Ito yung mga uri ng mga aglaonema na tumatangkad talaga, tapos very firm yung pagkakatayo niya. Kasi, ang kakapal ng mga petiole niya, once na ang mga aglaonema mo ay makakapal yung petiole, or malalaki yung petiole, matataba ang petiole, ay mabilis siyang alagaan pagka ganun. Mabilis siyang alagaan, tapos nagja-giant siya. Yung mga dahon niya, mas lumalaki yung mga dahon. Once na nakita mong nagro-root bound na yung mga aglaonema yung ganito, repat mo, mas lalaki pa ang dahon yan pag nirepat mo. Pero wag araw-araw or wag tuwing linggo i-repat yung aglaonema. Ayaw rin nila na laging repat ng repat, laging palit ng potting media. Kahit maganda yung potting media mo, kung lagi mo namang kinakalkal yung aglaonema mo, may stress din sila. Pang tao din na parang di pa nga siya nakaka-acclimate ng ayos, papalitan mo na naman doon ng potting media, hindi pa siya nakakapag doon sa bagong potting media mo na binigay, papalitan mo na naman. So, siguro mga 3 months or pataas or 5 months bago sila i-repat ng i-repat. Make sure na maganda yung pagpupwestuhan mo sa kanya, na mahangin para hindi siya malusaw. Kasi mababa lang yung mga gantong aglaonema. Kasi medyo compact yung mga dahon niya. Yung petiole niya hindi masyadong nagtatangkaran, unlike sa mga pink lalane, kuchin, hindi sila masyadong nagtatangkaran. Parang sila, dwarf yung mga petiole nila. Hindi masyadong naglalayuan yung mga mga dahon nila, very compact. Kaya medyo bigyan nyo ng place na may magpapasok ng hangin para safe na safe itong mga sumbat natin. Number 6 na favorite kong aglaonema. Ito super tagal na nito sa akin na siguro na kung napanood niyo yung mga dati kong video, yung mga nakaraan, super tagal ko ng video, siguro 3 years ago ng video ko. May mga kwento ako about sa mga nasira akong halaman, dumating sa akin ay durug-durug. Ito ay isa, si Sandra. Favorite ko siya. Hinant ko talaga siya, naghanap talaga ako ng mabibilhan bago ako bumili ng
ng mga bet kong aglaw doon sa seller na yun, tinatanong ko muna kung meron silang sandrop. Kasi gustong gusto ko yung petal niya, yung kulay ng dahon niya. Tapos, bago ako bumili doon, etong pinakauna kong minay. Hanggang sa, yung pagdating dito sa akin, durug-durug talaga siya. Pero naman, super big na niya sa akin. Ang cute ng mga, ng mga dahon ng mga petal niya. Pinropagate ko na nga yan kasi nga, medyo napailalim yung pinaglagyan ko sa kanila. Tapos, yung problema ko sa kanya, nagkaroon siya ng scale kasi nga, dun sa napaglagyan ko dyan sa may bandang likod, medyo basa, laging basa doon sa pwesto. Yun yung iiwasan nyo sa mga aglaw nema nyo. Kaya ako naglalagay ng parang tayuan dito ng aglaw nema. Yan, yung pinagpapatungan yan, oh. Yan, pinagpapatungan. Yan, meron pa akong isang paso na pinagpapatungan ko. Ayan, wait lang. Ayan, para makita nyo. Yan, di ba nakita nyo yan? May isa pang paso doon sa ilalim. Kasi, ang ko nyan, yung mga aglaw nema na nakapatong lang sa baba or sa lapag, na laging nababasa, dun yung laging nagkakaroon ng mga scale. Danas na danas ko yan. Tapos ang hirap niyan tanggalin kung hindi ka gagamit ng neem oil or yung pinaghalo-halo kung meron akong video niyan, ilalagay ko na lang sa description box kung paano gumawa ng anti-scale na solution para matanggal agad. Kasi ibababad mo lang siya dun sa ginawa kong video na yun. Ibababad mo lang siya, gamit ka lang ng bulak. Lagyan mo yung mga dahon niya, tapos babad mo lang siya ng mga 1 hour or 2 hours kung gusto mo. Tapos diligan mo siya. Makikita nyo may mga nalalaglag na mga scale doon. Kasi kung kakamayin mo isa-isa yan, nasisira yung dahon, napupunit yung dahon, parang nagkakaroon sila ng sugat hanggang sa nangingitim na yung mga dahon. Yun ang magandang gawin. Kung meron kayong neem oil, pwede rin yung neem oil. Babaran mo ng neem oil, kahit yun lang, wala ka ng ibang ilalagay, neem oil lang. Pero wag nyo paiinitan yung mga aglaw nyo, pinaglagyan nyo ng neem oil ha. Dapat, up to 1 hour or less than an hour, diligan mo na ulit para magtanggalan na or kumalas na yung mga scale kasi ang hirap niyang tanggalin talaga. At least ngayon okay na tong dito ko na siya sa harapan nilagay kasi baka masira na naman, baka kasi nakayuko na yan, nakalimutan ko na kasi siya, sobrang tagal na niya doon sa pinaglagyan ko sa kanya kasi parang nagkaroon kami ng event dito sa bahay, tapos nilipat ko siya doon, tapos di ko na siya nabalik doon sa pinaglalagyan niya. So nakalimutan ko na siya hanggang sa nagkaroon siya ng mga scale, tapos nakayuko na siya kasi yung sunlight, papunta na siya dun sa sunlight. Kaya nakayuko siyang ganun. Pero okay na siya ngayon. Nagkakaroon niya ng mga babies. Ang bilis niyang magkaroon ng mga babies. At ang kakapal din ng mga dahon ng babies niyan. Ang bilis lang niya alagaan. Akala ko dati, ang hirap niya alagaan kasi baka malusaw ko. Pero para lang siyang platinum na aglaw nema na okay siya. Kasi hindi siya nag-inate. Kahit anong potting media ang ginamit ko sa kanya. Kasi noon naman, hindi pa ako masyadong marunong gumawa ng mga potting media na para sa arroys. Para ganyan. Kung lumsoy lang ang meron ako, yun lang din gagamitin ko dati. Pero, okay siya doon, hindi siya nag-inarte. Lumsoy lang. Nagkakaroon siya ng mga babies. Hanggang sa natutunan ko, kasi nakaaglaga na ako ng mga arteng aglaw nema, doon ko na siya nirepap sa mga bagong soil mix na ginagawa ko. Hanggang sa, okay siya kasi nagkakaroon siya ulit ng mga bagong ugat, bagong dahon, tsaka mga babies. So, kung bago kang mag-aalaga ng mga aglaw nema, best to try itong Sandrop aglaw nema. Number 7 na favorite ko ay Peach Panama. Peach Panama na super lush. Kasi pag isa lang parang hindi masyadong maganda. Nagiging favorite ko yung plants minsan. Pagka nakikita ko ang super lush niya or ang cute-cute niyan tingnan. Pag inalog mo, ang cute. Nagiging favorite ko lalo siya pagka may mga bagong dahon siyang lumalabas. Tapos, yung bright na bright yung pagka-pink niya or pagka-peach niya. Kasi meron ding pink Panama, meron din peach Panama. Ito kasi si peach Panama. Meron din akong pink Panama, meron din akong white Panama. Pero ito talaga si peach Panama. Ang cute ng mga dahon niya. May pagka-light pink or baby pink yung kulay niya. Tapos, siya, yung parang dwarf lang kasi ito, hindi masyadong naglalakihan. Pero, di ko lang alam sa mga susunod na panahon kung mag-giant pa to. Kasi sa susunod na araw or mga ilang araw pa lang, baka paghiwa-hiwalayin ko na to or paghiwag-hiwagin ko na paghiwa-hiwalayin ko na yung mga babies na yan kasi super laki na niya, super dami niya naglalagas na kasi yung mga dahon niya sa ilalim, so kailangan ko na talaga silang i-repot or paghiwa-hiwalayin para makahinga-hinga na yung mother plant. Cute din itong peach Panama na to kasi yung mga pink Panama ay iba rin yung kulay na hatid niya, pero halos parehas lang sila ng pag-aalaga sa kanila. Hindi sila maselan, hindi rin sila naghahanap ng kung ano-anong potting media. Basta meron kang 50% rice hull, gora na. Kahit nga kaunting soil lang ilagay mo sa kanila, tapos rice hull, sabihin natin 50% rice hull, tapos 10% lang na soil, go na sila doon. Hindi sila ganun kaarteng halaman. Pati yung mga white Panama, yan, gustong gusto ko yan kasi hindi masyadong arte. Yung mga legacy kasi, medyo pinapahirapan akong mag-alaga noon, naglulusaw yung mga dahon. Pero itong mga Panama na to, lahat ng variety ng Panama, super dali lang nila alagaan. Ang gaganda rin ng mga
dahon nila, yung mga variety nila. Number 8 na favorite kong aglaw ay itong mga pakay pet ko na to. May yellow pakay pet, may red pakay pet. Ang ganda rin ng red pakay pet. Meron kasi akong na dati akala ko hindi ko siya magugustuhan, hindi ko siya masyadong bet. Tapos nung bumili sa akin yung katrabaho ko, tapos nasa lamesa niya, bawat labas ng dahon, bawat bagong dahon na lumalabas, ang ganda ng variegation or yung kulay, paiba-iba yung kulay niya, nag-yellow, nagre-red, nag-color changing siya, kaya nagustuhan ko siya. So bumili ulit ako ng red para ma-experience ko din yung kagandahan ng mga pakay pet na yun. Ang ganda ng mga pakay pet, no. Hindi parang ano siya, nag-mutate siya. Bawat dahon na lumalabas sa kanya, parang emerald, yung pink emerald. Bawat bagong dahon na lumalabas, ang ganda, ang cute. Pati yung mutation niya, paiba-iba yung bawat dahon na lumalabas sa kanila. Super ganda. Lalo na pag ibibigay mo yung magandang lights talaga sa kanila, tapos naglalakihan na yung mga dahon, naglalakihan na mga petal nila. Nagja-giant din kasi itong mga pakay pet na to. Super cute nila pag may mga bagong dahon, kasi pag nasisikatan ng araw, ang ganda niya. Pero yung mga aglaw, huwag nyo masyadong pasikatan ng talagang direct lights. Mas maganda sa kanila yung filtered light lang para hindi sila matunaw. Kasi iba na yung init ngayon, parang ang sakit-sakit na sa balat. Manipis lang yung mga aglaw, parang nalulusaw sila pagka nada-direct lights. Iba-ibang, meron naman mga local aglaw na naka-direct soil tapos naka-direct sun na nagiging okay siya. Pero halos lahat ng variety ng Malaysian, Thailand, tapos lalo na yung mga China plants, hindi sila pwedeng naka-direct lights. Lalo na pag nakapaso. Yung mga yellow pakay pet din, may lumalabas na parang mutation na may pagka-peach, may pagka-red na dahon. Ang cute din itong mga yellow pakay pet na to. Kasi yung mga yellow, nagko-color changing din siya. Diba dati, yung mga unang labas niya ay parang red na may pagka-peach. Tapos, hanggang sa nagiging old na yung dahon niya, parang nag-yellow na, or parang golden yellow na yung parang dahon niya. Ang cute din nila. Ito naman si pakay pet, ang diskarte naman sa kanya para mapabuhay mo siya, hindi siya malusaw, ay 50% rice hull ang ginagawa ko sa kanya. Tapos nilalagyan ko ng carbonized rice hull na 20% or 10% kung gusto nyo. Pero bago ko siya lagyan ng mga loam soil, yun muna, pinapalabas ko muna yung mga ugat niya, yung mga dahon niya, bago ko sila lagyan ng soil sa ibabaw. Top soil lang, or ang tawag doon, nilalagay ko lang yung soil sa ibabaw, tapos unti-unti na humababa yung soil mixture niyan pagka okay na sila, para sure na hindi kayo matunawan itong pakay pet na to, kasi nagsesilan din sila, or di ko alam, comment down below kung nagsesilan din sa inyo yung pakay pet, kasi dito sa akin nagsesilan siya, kaya ganun yung diskarte ko sa kanya. Di ko nga alam kung paano ko yun naisip na diskarteng yun, kasi nung mga una talaga hirap ako sa kanya makapagpabuhay, tapos yung diskarte ko na yun, bago ko lagyan ng soil mixture sa ibabaw, or loam soil sa ibabaw, ay pinapalabas ko muna yung bagong dahon. Ibig sabihin kasi pag may bagong dahon, acclimated na siya sa pwesto mo, plus ano pa siya, may bagong dahon na, ay bagong ugat na lumalabas. So pwede na siyang lagyan ng kahit 20% na loam soil or 10% na loam soil. Tapos bawat dilig mo naman kasi bumababa naman yun, kasi lalabas yung rice hull or iibabaw yung rice hull. Doon siya nagiging okay sa akin. Kaya nagkakaroon siya ng mga babies, nagkakaroon siya ng mga bagong stem, bagong suloy, doon siya dumadami. Kaya nagkaroon ako ng mother plant niya. Number 9, ay favorite ko rin to, si golden pudang. Ang ganda nitong golden pudang na to. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ang ganda rin ng mutation ng dahon niya, oh. Diba? Cutie-cutie, yung mga dyan, sa gitna, parang magpagka pink or red. Oh, tapos ito, may splashes, tapos yung veins niya, oh. Diba, pak? Tapos yung kabila, medyo light, yung kabila naman dark. Ganyan siya, yung mutation niya, oh. Ang ganda rin ito. Marami na rin yan babies, oh. Hindi siya mahirap alagaan, hindi siya mahirap palabasin ng mga bagong dahon. Tapos, tingnan nyo naman, oh, ang light pa ng niya, oh. Bagong dahon to, pag gantong kulay. Ang cute, oh. Diba? Ito naman si golden pudang, hindi siya maarte. Hindi yan maarte. Ito kasi, nilalagyan ko yan ng mga name-song dyan. Kasi, sa sobrang dami ng mga nag-mutate, oh, diba parang katulad na siya ni Sky Velvet. Yung kulay niya, kung hindi lang siya maliit, mapagkakamalan ko talaga siyang Sky Velvet. Kaya nilalagyan ko rin niya mga name-song. Very yan, very, ang tawag dito, hindi yan nalulusaw, hindi yan natutunaw, kahit diligan mo talagang stick na stick yan dyan, kahit tanggalin mo yan, babalik mo yan, oh, diba, cutie, diba, oh. Parang si Sky Velvet din siya, pero iba yung itsura niya, oh. Tapos medyo maliit siya, kumpara sa Sky Velvet, pero rin to, naglalakihan din to, kasi meron ako malaki nito, sa anak na lang to, pinaka-anak na lang talaga to, oh, diba, ang cutie, oh, di ba ang dahon niya, oh. May pagka dark naman tong isa na to. Tapos dito may splashes na parang peach.
O, kaiba, no? Iba-iba yung mutation ng dahon na lumalabas, o. Lalo na pagka pinropagate niyo yung babies niya. Yung babies din nagkakaroon ng mga bagong suloy dyan. Ngayon, yung mga bagong dahon nun, nag-iiba siya. Paganda ng paganda, yung mutation ng dahon, once na pinopropagate niyo yung aglaonema. Number 10 na favorite ko ay itong si Red Exotic. Ang ganda rin itong Red Exotic na to. Ang cute din ng mga dahon niya. Yung pagka-red talaga niya, may pagka-dark red sa gitna. Tapos, pinkish-pinkish na yung splashes dyan sa buong dahon. Wait lang, kukunin ko. Para makita niyo. Oh, di ba? Ang ganda rin ng pagka-exotic niya talaga. Dito yung red niya. Tapos yung splashes niya dyan. Iba-iba to eh. Marami kasi akong Red Exotic eh. Wait lang, pakita ko sa inyo yung isa. More red talaga to. Oh. More red. Ito kasi medyo light pa yan siya eh. Pero ito talagang ma-red siya. Marami akong ganitong exotic eh. Wait lang. Ito naman iba din to. Oh. Iba rin yung pagkaka-exotic ng dahon niya. Oh. May ano dito, may nagcha-chunky red dito sa gitna, oh. Ito naman ang cute din, oh. Oh, 'di ba? Ang bagong dahon niya, nag-mutate na may pagka-white sa gilid, oh. 'Di ba? Ang cute. Tingnan niyo 'yan, to. Ayan, oh, ang cute. 'Di ba? Ang ganda. Tapos ito, oh, yung old leaf niya, oh. Oh, nag-mutate din siya. Ang ganda rin itong ano na to, exotic red na to. Parang kamukha siya ni Susan. Ang ganda rin ng Susan. Wait lang, papakita ko sa inyo yung Susan. Susan ko ba nilagay? Susan, nasan ka na? Hahanapin ko lang si Susan. Ito si Susan, oh, 'di ba? Bilugan yung dahon niya, tapos may pagka peach. Oh, 'di ba? May pagka peach. Pamukhaan niya naman si pastel. Yung kulay naman niya halos magkamukha na ng pastel. Yun nga lang si pastel, hindi gaanong ka-round yung dahon. Ang ganda ng pagka-round niya, oh. Oh, magkapatid yan eh. Pinaghiwalay ko lang. Ay, ang ganda, oh. Parehas na sila halos mother plant, oh. Kasi makapal. Tapos ang ganda ng petal niya, may pagka peach naman. 'Di ba? Ang cute ng Susan na to. Pakilala ko sa inyo si Susan. Tapos meron akong pastel pala, wait lang. Para makita niyo yung itsura ni pastel. Ganito naman si pastel. Tama ba ako? Ay, si Susan pa to. Halos kamukha niya talaga si pastel. Oh, 'di ba? Ganyan din si, pero ito hindi masyadong round yung dahon niya. Kaya akala ko si pastel to. Ang ganda rin kasi ng dahon niya, halos kamukha niya si pastel. Halos, ito, medyo round to isa. Pero ito, pahaba. Nag-mutate din yung dahon niya, pero madami na yung babies, oh. Si Susan din pala siya. Pakita ko sa inyo si pastel. Halos kamukha rin ni Susan. Diba? Tingnan nyo yan, oh. Cutie na mga dahon niya. May pagka-light din na splashes, tapos may pagka-green din na splashes. Hindi masyadong, yung veins din niya, ang ganda rin, tapos yung petal niya. Ang daming magagandang aglaonema. Ang cute ng mga aglaonema. Yung mga dahon niya, iba-ibang color, iba-ibang sizes, iba-ibang type ng dahon. May round, may pahaba. Sobrang cute nila. Kaya nainganyo talaga akong bumili ng mga aglaonema. Pero ang aglaonema ay hindi masyadong madaling alagaan. Yung ibang aglaonema ay mahirap alagaan. Meron akong video niyan kung gusto niyo malaman kung ano yung mga naranasan ko, true experience ko, na nahirapan ako makapagpabuhay. Para malaman niyo na kaagad bago kayo bumili ng mga aglaonema. Ayan, click niyo yung video na yan.